nagkaroon ng increase sa trust rating si Presidente Bongbong Marcos, House Speaker Martin Romualdez, Senate President Nick Sudiri, and even the Chief Justice, who posted actually the biggest increase in trust rating. At Nagkaroon ng increase. Yung lahat, si Sara lang ang hindi nag-increase. tumaas yung awareness kay, I need to check na what happened, bakit tumaas po yung knowledge in terms of awareness kay Chief Justice Gesmundo on that period. Pero isa siya yung highest increase in trust rating at 3%. It's attributed, Sir Michael, Ma'am Ina, to the increase in his awareness rating. Pero kung papasin po natin dito, Ma'am Ina, lahat po tumaas except si VP Sara. Oo nga. And ano po, if I can add, kasi may supplemental study pa po ito, her performance as a her performance po as the DepEd Secretary, bumaba din po ang kanyang satisfaction rating. Poor Inano. Oh, kita nyo, di ba? Lahat nagsitaas. Si Sara lang ang bumababa. Consistent po na pagbaba. Si Sara Duterte. Pero ang tinitingnan ng mga tao, ng mga DD sheets, pinakamataas daw si Sara. Mataas yung numero niya, yung rating, yung numero, mataas. Pero hindi nila nakikita na tuwing survey, patuloy siya na may decrease. Yun po ang significant dun eh. No? Kasi nauna po na sa mga survey, ang taas, no? So, patuloy po ang decrease ni Sara Duterte. Samantalang si PBBM po, patuloy po ang pag-angat. Oh. Yun po ang delikado. Kasi, continuous ang decrease ni Sara Duterte. Even sa Mindanao, biruin mo 6% ang decrease. Malaki yun, mga kaibigan. Mindanao, baluarte niya. Kasi nga, nakikita na ng mga tao na patuloy na paninira ng mga Duterte kay PBBM. Eh, ang mga Pilipino, mga kaibigan, alam naman natin ang mga Pilipino, sawa na tayo sa maninirang puri eh. Ayaw na natin yung may mga naninirang puri. Ayaw na natin na sinisira-siraan ang Pangulo natin. Diba? Yan po ang ginagawa ng mga Duterte. Kaya lately, kita nyo si Basti, kumambyo, diba? Kumambyo si Basti. Ang sabi ni Basti, open naman daw siya. Gusto daw niya, sana daw maibalik ang unity. Siya daw ewan daw niya sa tatay niya, sa mga kapatid niya, pero siya, open daw siya, sana daw maibalik ang unity. Hello? Pagkatapos yung sira-siraan ang Pangulo namin, tawagin na bangag, tawagin na nagko-cocaine at kung ano-ano pa, at pagbantaan na matutulad sa Romanov, at saka kay Mussolini, pagkatapos yung sabihin lahat ng mga masasamang bagay na yan, sasabihin nyo sana may unity. Napatunayan nyo kasi ngayon na hindi nyo pala kakayanin ang Pangulo natin. Akala nyo kasi weak leader ang Pangulo. Akala nyo weak ang Pangulo natin. Lumalabas ngayon na napakalakas pala ng Pangulo natin. Strong leader pala. Kaya ngayon kita nyo, kumakambyo si Baste. Pero wag ka, hindi na kami maniniwala. Hindi na kami magpapabudol sa mga Duterte. At ano, ganun-ganun na lang? Pagkatapos yung sirain ang Pangulo namin, gusto niyo makipag-ayos? Hello, baka ang Pangulo namin, dahil sa sobrang bayad, baka pagbigyan kayo. Pero kami na mga Marcos loyalists and Marcos supporters, hindi na. Wala na kayo makukuhang boto sa amin, di ba? Kaya si Sara Mau, wala nang aasahan yan sa Marcos loyalists and Marcos supporters. Wala na siyang aasahang boto, di ba? Nauna kayo eh. Pinagbigyan na namin kayo, nauna kayo. Ilang almost 1.5 years yata na pinagtiyagaan ko kayo, mga DD sheet, pinagtiyagaan ko si Sara Duterte, si Rodrigo Duterte sa paninira, nag-hold on ako sa unit team para kay PBBM. Diba? Kahit na everyday, alam ko, nakikita ko sa mga social media kung paano binabanatan ng mga DD sheets ang Pangulo, pero nag-hold on ako. Sabi ko, ay may unit team pa rin. Ay magkasundo naman si Sara at saka si PBBM. Pero isang araw nagising na lang ako sa katotohanan, namulat na lang ako. Aba, hindi na po pwede to. Kami nag-hold on sa unity. Pagkatapos kayo, anong ginagawa nyo? Alam nyo na may unity pero sinisiraan nyo ang Pangulo. Oh. So nagising na lang ako na wala na. Sige, ano na tayo dito? Marcos na lang talaga. PBBM na lang ako. Nilaglag ko na si Sara Duterte. Kasi ganyan naman ginagawa nyo, di ba? Oh. Ngayon, pahiya kayo. Hindi nyo pala kaya ang Pangulo namin dahil ang Pangulo namin ay strong leader. Pahiya kayo ngayon. Kayo pala
ang mga weak leader. At ngayon kayo, nagmamakaawa kayo ngayon, mga feeling victim. Gusto niyong bumalik ang unity team? Basta Duterte, pagkatapos mong ganyan ang Pangulo, gusto mo bumalik ang unity team? Hello, hindi na. Hindi nyo na kami mabubudol. At ang pa nito, kaya sila ganyan, mga kaibigan, kaya nililigawan ulit nila na magkaroon ng unity team dahil nakikita nila ang balik. Nakikita nila ang karma. Kita nyo, Sara Duterte, consistent ang pagbaba ng survey. Di ba? Mindanao, baluarte niya, ha? Ang laki ng binaba. Mindanao, ha? Mga kaibigan, ano pa? Yung kanilang mga member sa PDP Laban, iniiwanan na sila. Unti-unti, mga kaibigan, nalalagas. Mga guys, baka pag malapit ng 2025, baka 5 na lang talaga sila dyan. Wala na talaga lahat. Ang matitira na lang dyan, Bongo, Bato de la Rosa, Robin Padilla, sila na lang. No? Pero yung mga members, wala na. Wala na silang governor, wala na silang mayor, wala na silang mga barangay chairman. Kasi syempre, yung mga barangay chairman na yan, yan sila sa mayor nila, sa governor nila. O, di ba? Kaya, mga kaibigan, napaka-weak talaga. Weak leader si Digong. Kasi even in his time na siya pa ang Pangulo, hindi niya na-unite ang PDP Laban. Nagkanya-kanya ang PDP Laban, may Cusi faction, may Pacquiao faction, nag-away-away. Hindi niya na-unite. Tapos kamukat-mukat mo, dahil hindi niya na-unite, wala silang presidential. Di ba? Ang gulo ng PDP Laban. Ganyan ang resulta kapag weak ang leader. Di ba? Weak leader si Digong eh. Malakas lang magmura at malakas lang manlait ng tao, pero weak leader, di ba? Eh si PBBM, nung sinabi ni PBBM, mag-unity tayo, lahat na nagpuntahan kay PBBM. Di ba? Ngayon, anong sinabi ni PBBM? Mag-unity. Nagpuntahan yung mga kay PBBM. Di ba? Nakikipag-merge, di ba? Nakikipag-unite. Ganyan. Napaka-strong ng ating presidente at hinahangaan siya ngayon sa buong mundo. Nakaka-proud maging Pangulo ang isang Bongbong Marcos Jr. Nakaka-proud mga guys. Kaya mga DDS, maging proud na rin kayo sa ating Pangulo. Diba? Nakaka-proud talaga na ganito ang Pangulo natin. Hinahangaan sa buong mundo, mga kaibigan. No? So, kaya yan mga guys, si Sara Mau, hindi yan mananalo, mga kaibigan. O nga pala, birthday ba niya kailan ba yung birthday ni Sara? 2 days ago ba? May 31 pala yung birthday ni Sara Duterte, no? So, eto, I'm proud ako kay Bongbong Marcos kasi nanood ako ng speech ng mga president. Si PBBM lang ang walang kodigo na pinabasa. Ang iba may kodigo, magaling talaga si PBBM. Judy Batan, Lorena Sugi, good morning po. Good morning din po sa inyo. And then Rosario Mahinay, President Bongbong Marcos Jr., the most top 100 influential people. I'm proud of my president. God bless. Mga kaibigan, nga pala, di ba nagkomento ako tungkol doon sa sinabi niya na yung pinatay yung feelings niya, Pinatay yung feelings niya. Ngayon na guys, yung sa akin, yung pagkukomento ko tungkol sa, doon sa sinabi niya na pinatay na yung feelings niya, na manhid na daw siya, kinomentohan ko siya sa view ng politika. Pero nung napanood ko yung isang vlogger, mga guys, kinomentohan niya sa view ng personal life. Sabi ko, pwede rin. Kasi yung sinabi niya na last year daw, parang pinatay yung feelings niya. Pero bago last year, okay pa siya. Pero last year, pinatay ang feelings niya, wala na daw siyang pakiramdam. So, di ba ang sabi ko, epekto ba yun ng pagtanggal ng confidential funds? Kaya nawalan siya ng pakiramdam, wala na siyang feelings. Pero yung isang vlogger, kinomentohan niya mga guys, sa sa view ng personal, Kasi si Sara Duterte, may asawa, di ba? May asawa siya. O, pag mamarites muna tayo ngayon, mga guys, Si Sara Duterte po ay may asawa, di ba? At hindi po natin nakikita sa mga functions na kasama niya ang asawa niya. Di ba?
Never po natin nakita sa mga functions nakasama niya ang asawa niya. Isang beses lang po no inauguration kasi dala-dala ni Sarah yung mga anak. At natural lang, pag andyan yung mga anak, syempre sinong mag-ano dyan. So, kailangan isama ang asawa. Pero, aside from that, never na natin nakita na kasama ni Sarah ang asawa niya kahit sa Valentine's Day. In fact, mga kaibigan, ng Valentine's Day, habang nagpo-post si PBBM at si FL Lisa ng video na super sweet sila at meron pa silang mga date, ito namang si Sara Duterte ay nag-post ng isang video na sinabi niya na mas mahalaga daw ang bigas kaysa gugma or kaysa pagmamahal. See? Mas mahalaga daw ang bigas kaysa pagmamahal. Mga kaibigan, sabi ko nag-react ako dun eh. May asawa kang tao. Hindi pa naman kayo masyadong matagal kasi ang liliit pa ng anak nila. Pagkatapos sasabihin mo, mas mahalaga ang bigas kaysa pagmamahal. Bakit mo sasabihin mas mahalaga ang bigas kaysa pagmamahal? Eh mayaman ka. Kaya mong bumili ng bigas kahit ilang tonelada. Mayaman ka eh. Kumbaga, ang mga mayayaman mga guys, dahil kaya nila bumili ng kahit anong material things, mas mahalaga sa mga mayayaman ang pagmamahal. Pero bakit ng Valentine's Day ang inilabas ni Sara Duterte, mas mahalaga daw ang bigas kaysa pagmamahal? So, makikita mo parang there's something wrong, di ba? Bakit niya sasabihin yun? Samantalang si PBBM, ang video, napaka-sweet nila ng First Lady. May date pa. Tingnan niyo mga kaibigan ha, kasi very unusual, napaka-unusual po sa isang babae na hindi ka mag-post ng inyong events ninyo ng asawa mo, lalo na kapag ikaw ay isang government official, no? Tingnan mo si Cristina, si DOT Secretary Cristina Prasco. Di ba pag may mga event, lalo na Valentine's Day, nagpo-post siya tungkol sa asawa niya. O nagpo-post siya, o may date sila, o silang family, get together, o nasa beach, di ba? May post. Kasi happy family. Pero yung Vice President natin, wala. So magtatanong tayo, bakit wala? Dito natin ngayon mapapasok yung katanungan natin, na totoo ba yung mga balita na matagal na daw hiwalayan? Matagal na daw hiwalayan. Totoo ba yung balita? Nagtatanong lang po na yung asawa daw ni Sara Duterte ay meron na daw ibang kinakasama. Mga kaibigan, nagtatanong lang tayo dito. Totoo ba yun? At kung i-connect natin dun sa sinabi niya na pinatay daw yung feelings niya. Ano ba yun? Pinapatungkulan ba niya yung pagpatay sa feelings niya doon sa di umano ay ginawa ng kanyang asawa na pangangaliwa? Di ba? Sabi ko, okay din yung vlogger May punto nga naman siya. Kasi ako tiningnan ko yung post tayo ni Sara Duterte na pinatay ang feelings niya, tiningnan ko siya in a political view. No? Political view, tiningnan ko siya in a political view. Pero pwede mo rin palang i-interpret in a personal view. Doon sa kanyang love life. Doon sa kanyang buhay. May asawa. Diba? Siguro talagang hindi lang talaga ako marites. Talagang kinoconsider ko kasi sarili ko political commentator. Kaya siguro kapag tumingin ako sa isang view, no, na sa isang tao, politika kaagad yung aking naiisip. Kasi politician siya at political commentator ako. Hindi lang talaga siguro ako marites, no? Pero ito, magmamarites tayo kasi sabi ko, pwede naman pala, no, na ating iko-connecta sa kanyang personal na buhay. Yung sinabi niya na pinatay daw ang feelings niya. So, ang itatanong natin dito, eto ba ang dahilan? Kaya mo ba nasabi yan? Dahil totoo ba yung matagal na kumakalat na balita na yung iyong asawa ay nauna na mangaliwa? Na pinagtatansyakan pa nga daw ni Mang Kanoro. Diba? Parang, ang nag-expose nito parang si Nini Barsaga Noon na pinagtatansyakan daw ni Mang Kanoro yung asawa. No? Kasi
nahuli daw, no, nalaman na merong na ano na babae. Di ba? Kaya kung titingnan natin, malungkot yung buhay ni Sara Duterte. Ha? Yung buhay ni Sara bilang may asawa, malungkot. Di ba? Kasi kita mo di ba mga guys, Valentine's Day, Elisa and PBBM, ang sweet. Diyos ko, nilalamdam na sa kaswitan. Mga senior citizen, ang susweet. Tapos meron pang date. At hindi lang Valentine's Day nagde-date yan, ha. Ang sabi ni PBBM at saka ni FL, every Wednesday, ang date nila every Wednesday. Pero minsan naon siya may dahil sa mga events, sa mga kailangang lakarin. Pero bumabawi si PBBM. Ganon sila ka-sweet. Kaya naman yung mga anak nila talagang, ang ganda talaga ng very proud na meron silang magulang na ganon. Di ba? At maganda ang pagpapalaki. Di ba? So dito makukonekta din natin. Kasi, yung tatay, Kaliwete. Di ba si Duterte? Kaliwete si Duterte, babaero. So ngayon, kapag yung mga anak niyang babae, niloko ng kanilang mga partner, o kanilang mga asawa, o kanilang mga boyfriend, wala siya magagawa dyan. Hindi niya pwedeng kastiguhin yung mga lalaki, yung asawa ng anak niya, o yung boyfriend ng anak niya, hindi niya pwedeng kastiguhin yan. Kasi, babalikan siya eh. Bakit ikaw? Oh, babaero ka rin naman ah. Diba? O, tingnan niyo si Robin Padilla. Si Robin Padilla, diba? Diba si Kylie Padilla, napakagandang babae. Niloko ni Aljur, diba? Anong sabi ni Robin Padilla? Wala siyang masabi, mga guys. Kasi ano sabi niya? Kasi hindi daw siya makapagsalita ng kasi aminado siya, nababaero siya. Kaya yan mga guys, no? Yan. Bumabalik lang sa mga anak ni Duterte na babae. Babalik yan sa kanila. Yung ginawa ni Duterte na pambababae, pangangaliwa sa asawa niya, babalik yan sa mga anak niyang babae. Mga guys, hindi ako nag-wish na mangyari sa kanila yan. Pero ganyan po talaga ang nangyayari. Guys, tumanda na ako sa mundong ito. At napatunayan ko na marami na akong nakita na kapag babaero ang tatay, ang mga anak na babae, napapariwara. Dito lang sa amin, kapitbahay namin, madami. Babaero ang mga tatay, ang mga anak, nabuntis, iniwan ng lalaki. Hindi makaano ang tatay kasi nga, ganoon din siya eh. Yung mga anak ng babae ang nagbabayad. Diba? Kaya malungkot po ang buhay ni Sara Duterte sa kanyang married life. Malungkot po. Kaya sana maaprubahan na po yung divorce bill para isa po siya sa makapag-benefit nito. Kung kailangan magdiborsyo, wag na silang mag-plastic, no? Na magkunwari na magkasama. Wag nang mag-plastic. Kung kailangan magdiborsyo na sila at magkaroon na sila ng kanya-kanyang buhay para mas maging maayos ang kanilang sari-sariling pamilya, no? So, dapat mga guys, supportahan natin yung divorce bill. Ako in favor ako dito, hindi para sa sarili ko kasi maayos naman yung aking married life, no? Para ito doon sa mga babae na nangangailangan nito. Kasi marami din talagang mga babae na natrap sa kanilang marriage na talagang kailangan na talagang makalabas pero hindi nakakalabas dahil nga walang divorce, no? So, ako susuportahan ko to, mga guys. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa ating mga kababayan, mga kababaihan na nangangailangan ng diborsyo. Diba? So, mga kaibigan, total nabanggit niya yung rally, no? I-flex ulit natin kung bakit po gusto nating bumaba si VP Sara Duterte bilang isang DepEd Secretary, no? Kasi mga guys, para sa akin talaga, no, ang isang DepEd Secretary po, mga kaibigan, ay dapat eksperto ka dyan sa edukasyon, no? Eksperto ka
Kasi nga, mga kaibigan, alam naman natin, no, yung mga sinasabi niya na hindi daw siya makapag-review ng matatag curriculum dahil wala naman daw siyang background sa education. So, she just leave everything to the expert, no, sa mga eksperto, ng mga guro sa DepEd. So, ang mahalaga mga guys, sa isang DepEd secretary, hands-on dapat siya. Dapat, nakikita niya yan. Okay, pwede namang, she just leave everything to the expert. Pero mag-overseer pa rin siya at titingnan niya kung tama ba yung ginagawa. Paano niya makikita kung tama ang ginagawa kung wala naman siyang alam? Kung wala naman siyang background sa education, di ba? Hindi niya, make sense mga guys, hindi niya masasabi, hindi niya malalaman, ito tama ito, ito hindi. Kasi wala naman siyang, wala naman siyang alam. Di ba? Hindi naman siya expert dun eh. So, parang magsusunod lang siya kung anong sasabihin ng mga eksperto, yun lang din ang susundin niya. No? So, para maging DepEd secretary ka pa dyan, para ka lang isang manika, o inilagay ka dyan. O yan, ikaw DepEd secretary ka, pagkatapos yung nagpa-functions, yung mga tauhan mo, ikaw wala. Tatanggap ka lang ng sweldo. Tsaka sa pangalan lang yung pagiging DepEd secretary mo. Magaling ka lang mag-tree planting. Diba mga guys? Make sense? Tapos isa pa mga guys, sabi ko nga, kasi para sa akin talaga, no? Kung gusto natin na makapag-produce tayo ng mga Pilipino na makabayan, makabansa, at ipagtatanggol ang ating mga soberenya sa West Philippine Sea, dapat, yun na natin eh, at this moment pa lang, isingit natin yan sa ating curriculum, no? Siguro, maggawa ng legislation, no? Na isingit yan sa ating curriculum, na ituro yung tungkol sa West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay atin. Ang yaman ng West Philippine Sea, ang mga Pilipino ang dapat na makinabang. So, as early as kindergarten, no? Establish na yan sa mga utak ng mga kabataan, ng mga bata, no? Establish na yan. Hanggang sa sila ay lumaki, no? Kindergarten, huwag aalisin sa curriculum. Kindergarten up to grade 12, nandyan sa curriculum. Ang West Philippine Sea ay atin. Diyos ko, pag-graduate niyan ng grade 12, memorize na yan at indebted na yan sa kanilang mga puso, sa kanilang isipan. Na ang West Philippine Sea ay atin. Ang yaman ng West Philippine Sea ay atin. 200 nautical miles under yan ng ating exclusive economic zone. So, pagdating ng grade 12, alam na ng mga bata yan. Talagang kahit matutulog sila, kayang-kaya nilang sabihin, ipaalam sa mga tao at indebted na yan sa kanilang mga puso. No? So, ano ang kahalagahan nito? Bakit kailangan natin yun? Para yung ating mga kabataan, mabuhay sa kanila yung pagiging patriotic at yung pagmamahal sa sariling atin, pagmamahal sa ating mga teritoryo, sa ating mga soberenya, sa West Philippine Sea at sa iba-iba pang nating mga isla. Diba? Ituro yan sa kinder, foundation, ituro yan. No? Ang gagawin mga kaibigan, bilang isang guro, no? Magtuturo ka ng kinder, about West Philippine Sea, syempre pinakamababa na level, no? Yung maiintindihan ng isip ng isang kindergarten. At grade 1 hanggang sa intermediate level, medyo tumataas na yung level ng pagtuturo. Hanggang sa high school, medyo tumataas na. Hanggang sa grade 12, tumataas na yung level ng pagtuturo. Ganun yan mga guys eh. So, pag-graduate po ng grade 12 ng isang bata, hindi mo na siya maluloko. Hindi na siya kayang lokohin ng mga DD sheets. Diba? Kahit sabihin ng mga DD sheets, wala namang West Philippine Sea noon. Hindi naman natin yan, sa China yan. Hindi na siya kakayanin na lokohin ng mga DD sheets. Kahit anong gawin ng mga DD sheets, naka-establish na sa utak ng bata na ang West Philippine Sea ay parte yan ng Pilipinas. Diba? Paano gagawin yan mga guys? Ang DepEd Secretary natin, maka-China. Ang isinusulong po ay ang interes ng China at hindi ng Pilipinas. Diba? Mga guys, naniniwala ako na nakikita din ito ng Pangulo natin, PBBM. Pero siguro ang Pangulo natin, hinahayaan na lang niya na ang DepEd Secretary mismo ang makapag-isip, nilay-nilay
at magkaroon talaga ng initiative na mag-resign. Di ba? Kumbaga, kung hindi lang makapal ang mukha ni Sara Duterte, mga guys, maano yan niya magre-resign yan. Kung hindi makapal ang mukha ni Sara Duterte, matagal na yan nag-resign. Kaso, hindi po siya magre-resign kasi makapal po ang kanyang mukha. Yun lang yun. Real talk po tayo dito. Wala po tayong plastikan. Real talk. Makapal po ang mukha ni Sara Duterte. Yun ang reason kung bakit kahit ang dami ng mga valid reason na dapat na siyang mag-resign, ayaw pa rin niya. Kapituko sa DepEd. Ang laki ng biggest budget, almost 1 trillion. Laki ng budget. Pwede pang magamit yan, di ba? Sa panahon ng eleksyon. At yung mga makinarya ng DepEd, pwedeng magamit yan, di ba? Kaya mga guys, hindi aalis yan. Kapituko! Hindi yan aalis dyan. Nahayaan lang yan ang ating Pangulo na siya na mismo ang makapag-isip na dapat siyang umalis. Diba? Out of respect na rin ang ating Pangulo, kahit na hindi siya nire-respeto ng mga Duterte, pero ang Pangulo natin, rumirespeto pa rin. Parang totoo ang sabi mo, ma'am, kasi idol sa anak na babae ang papa nila. Pag ito'y nagloko, sila una nasasaktan. Kaya pag nag-asawa sila, gusto nila perfecto yung partner. Kaya konting nawala. Nawala siya. Ano yun? Kaya konting pagkakamali sa asawa nila, hiwalay na kaagad kasi tanggap na nila doon din ang punta. Opo. Ganyan po kasi talaga yan Kapag babaero po ang tatay, pansinin niyo mga kaibigan pag babaero ang tatay, yung mga anak, marami babae. Pagkatapos, sa mga anak na pupunta, yung mga ginagawa ng ama sa mga anak po na pupunta. Yung mga, hello, dito nga lang sa amin dami babaero ang tatay. Yung mga anak na buntis, walang asawa, pinag-iiwan ng asawa. Ganun po, bumabalik talaga. Kaya malungkot po yung buhay niya, ni Bibi Sara. Malungkot yung buhay niya kasi hindi po siya happy. Hindi po happy family. Hindi po katulad kay PBBM, F. Elisa na talagang happy family. Pero si Bibi Sara, malungkot po talaga ang buhay niya. Kaya sabi niya, pinatay na yung kanyang feelings. Diba? Yun po yun. Ay, babaero ang tatay niya, si Duterte. So yan mga guys, at ang pinaka-importante yung sabi ko nga sa inyo kanina, dapat yung pagmamahal sa West Philippine Sea, ituro yan sa bata pa lang, kindergarten, So yan po talaga mga kaibigan. Tapos, ang pinakamalala po kasi mga kaibigan na inaayawan po ng mga Pilipino dito kay Sara Duterte ay kapag tinatanong po siya tungkol po sa West Philippine Sea, palagi siyang no comment. At palagi po siya punta sa mga burol, mga burol ng mga nasusugatan ng mga army, mga nasusugatan ng mga na pulis, pumupunta siya sa burol, mga nasusugatan sa inkwentro. Pero doon po sa mga nasugatan na mga navy natin dahil sa pag-water cannon ng China, hindi po niya pinuntahan at hindi po niya kinumusta. So ibig po sabihin, kapag China po ang nakapambuli, kapag meron pong matitegi na mga opisyales natin sa gobyerno or military, mategi sila dahil sa pambubuli ng China, wala pong pakialam dyan
si Sara Duterte. Wala po siyang komento dahil ang isinusulong po niya ay ang interes po ng China at hindi ng Pilipinas. Yan din ang isa sa dahilan kung bakit bumaba ang kanyang rating sa Mindanao. Isa din po yan sa dahilan kasi nakikita na po ng mga tao, no, sa buong Pilipinas na meron tayong isang BP, no, na hindi po kayang ipagtanggol ang Pilipino, ang ating bansa sa mga dayuhan. Hindi po niya kaya tayong ipagtanggol. Baw lang po ng baw, matutulad po tayo noon sa panahon ng kanyang ama kapag siya po ang namuno as president, baw lang po siya ng baw sa China. Himod po ng puwet ni Xi Jinping. Ganyan lang po ang gagawin ng BP. So marami po nadidismaya, marami po ay talagang ayaw sa ganitong klase ng leader. Kasi ang gusto po ng mga Pilipino ngayon, lumalabas po yan sa survey ngayon na majority ng mga Pilipino handa po na ipaglaban ang West Philippine Sea. Yan po ang lumalabas sa mga survey. Majority of Filipinos handang ipaglaban ang West Philippine Sea. Eh yung mga nakausap pa nga namin sa Zambales, sa Masinloc sabi, kung talagang ano daw, gera daw, kung gera, lalaban daw talaga sila. Hindi po duwag ang mga Pilipino. Hindi po tayo duwag. Diba? Kahit noon pa sa panahon ng ating mga ninuno, wala pong Pilipino na naduwag. Meron lang po makapili. At ngayon po, sa ating modern day, sila po ang mga modern makapili na sinusulong nilang interes ng China kaysa interes ng Pilipinas. Huh? So, akala ko tapos na yung mga makapili. Kahit pala sa ating modern times ay meron ding makapili. Mga traidor sa bayan. Diba? Kita mo sabi ni Duterte, walang gulo. Ibigay na lang yan. Ang sabi ni Harry Roque, bumaba ka na dyan, PBBM. Ibigay mo na ang pamumuno kay Sara Duterte para wala ng gulo. Diba? Para daw wala ng gulo. Para daw hindi na daw tayo ibuli ng China. Ibigay na daw kay Sara Duterte ang pamumuno. Kasi nga, pag si Sara Duterte na ang mamumuno, hindi na tayo lalaban Hindi na natin ipaglalaban ang ating soberenya sa West Philippine Sea. Hakayaan na lang natin. Ibigay na lang yan. Ngayon, pag hindi pa nakontento ang China, hihilingin pa niya yung ating Recto Bank na napakayaman sa natural gas. Masabi ng China, amin to. Pag hindi niyo binigayan, bigirahin kayo. O sasabihin siya ni Sara, o sige sa inyo na yan. Ay hindi pa makontento ang China. Hihingin na naman yung ibang karagatan natin. Ibibigay na naman din ni Sara kasi takot nga ayaw ng gera, takot hindi na kontento ang China kasi greedy. O yung iba naman natin mga isla ang pinag-interesan. Takot na si Sara, ibinigay. Hanggang sa at the end, pinasok na tayo dito, province of China na tayo. Natupad ang pangarap ni Duterte na maging province of China tayo. Yan mga kaibigan, ang ayaw ng ating Pangulo na mangyari. Kaya talagang kahit na nakakapagod at kahit na mahirap, ang ating Pangulo naninindigan na atin ito, ipaglaban natin ito. At ang dapat lang natin gawin bilang Pilipino, suportahan natin ang Pangulo natin para lalong lumakas ang loob, tumibay lalo ang kanyang loob na ipaglaban ng West Philippine Sea. Kasi 111 Filipinos nasa kanyang likuran. 111 na tayo ngayon guys, hindi na 110. Kasi nadagdagan na tayo at yung iba mga undocumented pa, mga wala pang birth certificate, no? So, mga kaibigan, yan lang ang dapat natin gawin Suportahan lang natin ang ating Pangulo na ipaglaban ang West Philippine Sea. Para makita ng mga inchik solid ang Pilipinas. Kaso hindi tayo solid. Kasi ang mga Duterte, ang mga didishits, pro-China. Ibigay nyo yan. Para walang gulo. Pero hindi naiisip ng mga didishits, sa mga walang utak, hindi nila naiisip na once na ibigay mo yan, hihingin na naman yan yung iba nating mga isla na napakayayaman. At once na hiningi at ibinigay mo yung ibang isla, yung iba pang isla, hihingin din yan at talagang sasakupin ng China. At hindi yan makukontento. Sasakupin din yung iba hanggang sa buong
lahat ng mga ating isla sasakupin hanggang sa dito na sila sa Pilipinas. Hanggang sa wala na tayong Pilipinas. Province of China na lang tayo. Diba? Mag-isip mga didishits. Huwag masyadong maging bobo. Mga bugok kayo. Mag-isip. Paminsan-minsan gamitin ang utak. Sayang ang utak na binigay sa iyo ng Panginoong Diyos. Hindi nyo ginagamit. Baka isang araw, mawalan na kayo ng utak dahil hindi nyo ginagamit ang utak nyo. Mag-isip kayo mga bugok na mga didishits. Diba? Sunday ngayon. Happy Sunday. Ito po si Admin Rich palagi nagsasabing supportan po natin ng ating administrasyon at ang ating Pangulo Bongbong Marcos. Fight fake news, expose the truth.